May liwanag na tumatago sa bintana ng silid ni Marcos. Sapat na yon upang mabestahan ni Megan ang matitigan ng mukha nitong ito kahit patay ang ilaw sa loob ng silid at madilim. Aminin man niya o hindi, may malaking puwang ng inokupahan si Dayan sa puso at pagkatao niya. Ganun din ang nararamdaman niya kay Marcos sa kabila ng mga iringan nila at galit ito sa kanya na hanggang ngayon hindi niya maintindihan. At sa isipin pala na mawawala ang mga ito sa kanya pagdating ng araw, tila may kung anong malamig na bagay ang gustong humila ng puso niya palabas. Paano nga pala kung biglang nakalakad na si Marcos? Gumaling at matapos na ang tungkulin niya rito bilang nurse, makakaya kaya niyang umalis? Malamang ay hindi. Parang magiging kakulangan na sa buhay niyang mag-ama na kung sakaling lalayo siya, maiiwasan ng buong puso at pagkatao niya sa mga ito. At sabihin ng masama siya kahit papano na ipagpapasalamat pa rin niya ang sinabi ni Luis na hindi pa nakakalakad si Marcos. Dapat umalis na siya at lumabas na sa silid na iyon. Subalit nang napatingin siya kay Marcos, waling may kung anong nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Tila ba sa unang pagkakataon na pagmamasdan niya ang lalaki sa ibang anggulo na kakaiba sa mga nakaraang puno ng galit at pait kapag tumutunghay sa kanya. Na mga sandaling yon payapa at maamong mukha nito at ang mga labi nito. Kailan kaya niya makikitang pag-uukulan siya ng ngiti? Siguro ipagpapalit niya ang anumang bagay pag nangyari yon. Napabaling ng pansin ni Megan sa frame na nakapatong sa side table. Tinitigan niya ang nakalarawan dong babae na walang iba kung hindi ang asawa nito. At aaminin niya, ito na yata ang may pinaka-maamong mukha na nakita niya. Tila ito isang anghel. Walang duda, karamihan sa features ng mukha ni Dayan ay nakuha sa ina, mula sa buhok hanggang sa hugis ng mukha. Lalo na ang mga mata nitong very expressive, pati na ang mamula-mulang mga labi. Halos lahat nakuha rito at ilan lamang ang kay Marcos. Napakislot siya nang gumalaw si Marcos. Akala niya magigising ito. Kinuha niya ang kumot at tahimik niyang kinumot yon sa mag-ama. Gustuhin man niyang halikan si Dayan, haplusin ang mukha ni Marcos, pinigil niyang sarili at mabilis na niyang tinungo ang pinto. Saglit siyang tumigil at minsan pang nilingon ang nakangiting mukha ni Amor sa frame. Napakaswerte mo, saad niya. Sabay na nagpakawala ng mahabang buntong hininga bago siya tuluyan na lumabas. Nagtuloy si Megan sa kusina. Nagtimpla siya doon ng kape ngunit hindi magawang inumin. Patuloy siyang nakatingin sa kawalan at lumilipad ang isip. Hindi ka ba makatulog, Megan? Tanong ni Sally na nagulat nang makita siya roon. Hating gabi na. Nagpapaantok lang ho. Aniyang bahagya itong hintian. Gusto niyo ho bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Akma na sana siyang tatayo ngunit pinigilan siya nito. Naku, wag na. Matutulog na sana ako na makita kong bukas ang ilaw. Hindi ko alam na ikaw lamang pala. Humila ito ng upuan at tumabi sa kanya. May problema ka ba? Gaano katagal na ho kayong naninilbihan sa mga De Silva? Funny, kung bakit ngayon lamang niya na itanong iyon. Aba, may 15 taon na. Pero doon ako sa bahay ng mga magulang ni Marcos hanggang sa mag-asawa siya at malipat kami dito nang itayo ang vilang ito. Bakit mo na itanong? Kung ganon, kilala ninyo si Amor? Siyempre! Abay napakabait na bata niyang si Ma'am Amor. Kababayan pa namin yan eh. Mangyari kasi nagtatrabaho siya noon sa minahan. At doon siya nakilala ni Sir Marcos. Napakaswerte niya. Sambit niya at wala sa loob na naman na nainom ang kape. Napakaswerte rin naman ni Sir Marcos kay Ma'am Amor. Nagkaroon siya ng mapagmahal na asawa na kayang talikuran ang karera at hanap buhay para maglingkod lamang sa bahay. Mabait pa, maalalahanin. At sa kabila ng pagkakaroon ng mayamang asawa, nanatili pa rin na may mababang loob. Pagkawan ay nagkaroon ng lungkot ang mukha nito. Sayang nga lang at maaga siyang kinuha. Habang sinasabi sa kanya ni Sally lahat ng katangian ni Amor, di niya maiwasang ikumpara ang sarili nito. Kahit isa yata doon, hindi siya maaaring pumantay dito. Amor is almost a perfect compared to her sa physical man o panloob na katangian. At walang dahilan para ipagpalit ito ni Marcos sa isang katulad niya. Teka, ano bang mga pinag-iisip niya? Hoy Megan, gumising ka. Ano ka para ihambing mo ang sarili mo sa isang wala na? Tigilan mo na ang imahinasyon mo. Pero alam mo, malaki talaga ang pagkakahanga ko dyan kay Ma'am Amor, patuloy ni Sally.
Kung tutuusin ay nagawa pa niyang paibigin si Marcos noon sa kabila ng lahat. Bakit yun nasabi yan? Napakunot ang noon niya. Isang araw kasi bigla na lang nagbago ng ugali si Sir Marcos. Mula sa pagiging mabait at mahinahon, nagalit yata siya sa mundo. Partikular na sa mga babae. Pinanggigigilan nga siya noon na puro trabaho na nga lang ang alam gawin. Paano niya napangasawa si Amor? Sabi ko nga sa'yo na in love tong si Ma'am Amor kay Sir Marcos. Lahat ginawa niya. Naging pasyensyo siya at maunawain siya. Hanggang sa nagulat na nga lamang kami isang araw na biglang sabihin nila na pakakasal na nga raw sila. Ganun lang. Nalaki ang mga matang tanong niya. Sabi niyo biglang nagbago si Marcos. Ano raw ang dahilan para magalit siya ng ganoon sa mga babae? Sa pagkakaalam ko, mag-asawa na sana si Marcos noon bago pa dumating si Amor. Kaya lang bigla raw tumakas ang babae sa mismong araw ng pamamanhigan. Lumipad at nagtungo raw sa ibang bansa. Muntik na siyang mahulog sa kinaupuan. Bakit may resemblance ang kwentong iyon sa ginawa niya? Pero imposible naman. Pangit si Alexander. Samantalang si Marcos naman. Bakit daw tumakas ang babae? May kung anong kaba siyang nararamdaman. Sa pagkakaalam ko, kasunduan lamang kasal na iyon. Pero mahigpit ang pagtutol ng babae kaya pinili na lang na umalis. Ayaw yata nito kay Sir Marcos at kung ano-ano pa ang sinasabi. Tila walang anuman patuloy nito. Napasinghap si Megan. Di na siya mapalagay sa kinaupuan niya. May isang bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabi na tumahimik na lamang siya at iwan na si Sally. Subalit mas malakas ang nagtutulak sa kanya para manatili doon dahil kailangan niyang marinig ang buong kwento. Kailan nangyari yon, Aling Sally? May kinig sa boses niya. At kailan kinasal si Marcos? Saglit na nag-isip ang matandang babae. Kung di ako nagkakamali, may 7 taon na ngayon nang biglang nagbago si Marcos dahil sa kahihiyang yon. At pagkatapos noon, nagpakasal naman sila ni Amor makalipas ang 2 taon. Tuluyan na itong nagtaka sa reaksyon niya. Bakit, Megan? Pakiwari niya, bigla siyang kinapos ng hininga. Nainginig ang mga kamay niya at bigla napahigpit ang pagkakakapit niya sa tasa. Napalakas din ang tibok ng dibdib niya na kulang na nga lamang ay tumalon mula roon, papalabas ng puso niya. De Silva, 7 taon, pamamanhikan? Lahat ay tumutugma sa nakaraang nangyari sa kanya at higit pa, at iyon ay parang trumpo na nagpaikot-ikot sa isip niya na kulang na lamang ay magpasira sa kanyang ulo. Ngunit may isa pa siyang gustong malaman upang makasiguro. May isa pa akong gustong malaman? Tumigil siya sandali, pinuno ng hangin ang dibdib. May kilala ba kayo na Alexander De Silva? Nagbibiro ka ba, Megan? Napapantastikohan na tawa si Sally. Si Alexander ay si Sir Marcos mismo. Ang Marcos, kadugtong ng pangalan niya. Hindi mo ba alam yon? Sukat doon, bigla siyang napatayo sa kabila ng panginig at panlalamig ng mga tuhod. Nabitawan niya ang tasa at tumikaayo ng ingay. Daddy! Nagising si Alfred sa malakas na sigaw na iyon. Binuksan nito ang ilaw at napatingin sa orasan. Alas 5:30. Sino mang iistorbo ng ganoon kaaga? Bumukas ang pinto na silid. Niluwanan ng pinakahuling taong inaasahan nito na makikita sa ganoong oras. Megan? Hindi pa to makapaniwala. Hindi siya nito nakilala. Walang kaalis-alis ang pagkakatitig niya sa ama. Bakit kayo nagsisinungaling sa akin? Bakit hindi niya sinabi sa akin na si Alexander at si Marcos ay iisa? Gusto niyang sumigaw sa galit. Subalit ang respeto dito ang pumipigil sa kanya. Iha, calm down. Sa kabila ng normal niyang tinig ay nahalata ni Alfred na gusto niyang magwala. Mag-usap tayo ng mahinahon at sabihin mo sa akin ang pinagkakaganyan mo. Just answer me, Dad. Bakit ninyo ay pinagkaila sa akin ang totoo? Hinanakit. Sakit at pait ang nagsasama-samang rumihistro sa tinig niya. Bakit hindi ninyo sinabing iisa lang ang lalaking tinakasan ko noon sa kasal at ang inaalagaan ko ngayon? You didn't ask. Natigilang sagot ni Alfred. Kung nagtanong ka noon, no, sinadya ninyong lahat. Aminin ninyo. Alright, alright. Napataas ang 2 kamay nito. Napabuntong hininga. Inaamin ko,
Sinadya kong huwag ipaalam sa'yo yon. Yun ay para sa kabutihan mo. Kahit inaasahan niya na yon, hindi pa rin niya matanggap. Nanginginig na napasalampak siya ng upo sa gilid ng kama, patalikod sa ama. Sa ikabubuti ko, puno ng pait niyang gagad. Pero pinapamukha niyo kung walang alam. Nang hindi niyo sabihin sa akin na may anak ako, ang aalagaan ko, pinalampas ko kahit doon pa lamang ay nagbuka na akong hibang. Pero sa natuklasan ko, oh God, huminto siya para alisin ang masakit na pagbikig sa lalamunan. Why did you have to do this to me? All the while pala nasa poder na ako ng taong galit sa akin, hindi ko pa alam. Tatapusin na pala ako, wala pa akong kamalay-malay. Kaya naman pala, sa tuwing nag-uusap-usap kami ni Marcos, kulang na lamang isuka niya ako. Kulang na lang saktan niya ako sa tingin. Yun pala may dahilan siya para manumbat at pasakitan ako. To think na nagagalit din ako sa kanya dahil naisip ko na wala siyang karapatan. Yun pala, napatingin siya sa itaas upang pigilin ang pagtakas ng iyak. Ngunit hindi pa rin niya napigilan iyon, hanggang sa namalay na lamang niya umiiyak na pala siya. Megan, hindi malaman ni Alfred kung paano siya aaluin. Wala sa plano nito ang ganitong eksena. Bigla siyang humarap ulit sa ama, at puno ng sakit na sinalubong niya ang tingin nito. Alam niyo ba kung gaano kasakit yon, Daddy? It hurt so much. Pero ang mas masakit ay ang ginawa ninyo. You betrayed me. You betrayed your own daughter. Gaano ba nakalaki ang ginawa kong kasalanan? 7 taon ang nakakaraan para gawin niyo na sa akin to? Walang maapuhap sabihin si Alfred. Bumangon to sa kama at nilapitan siya. Tinangka siya nitong yakapin, subalit nagpumiglas siya. Huwag kang lalapit, Daddy. I hate you. Sinuntok niya ito sa balikat. Subalit hindi ito natinag at ikinulong pa rin siya sa mga bisig nito. I hate you. Mabuhay niyang sabi at napasubsob siya sa libdib nito. Tahan na, anak. Tahan na. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng 7 taon, ay tinawag siya nitong anak. Halos bumikig yon sa lalamunan nito sa tindi ng emosyon. I'm so sorry. Just let me explain. No. Bigla niyang sigaw at mabilis na kumalas ng yakap nito. Wala na akong gustong marinig sa inyo, Daddy. Pinagbigyan ko na kayo, pero maraming kayo para pakinggan nyo naman ang katwiran ko. I had enough already. Pagkasabi noon, mabilis niya itong tinalikuran at tumakbo na siyang papalayo. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng ama. Daddy, bakit hanggang ngayon wala pa rin si Tita Megan? Babalik pa ba siya? Napabuntong hininga si Marcos. Hindi niya alam kung ilan nga bang beses niyang kailangan na sagutin ang tanong na iyon ni Dayan. Panay naman ang tingin ng anak sa labas ng bintana. Hindi ko alam, Dayan. May biglang inasikaso lang si Tita Megan at baka mamaya pa siya babalik. Yon ang lagi niyang sinasagot. Kahit siya'y balisana at walang ideya kung saan to nagpunta at kung anong oras bababalik. Bakit hindi siya nagpaalam? Importante kasi ang pinuntahan at natutulog pa kaya hindi ka nagising ng umaga. Nagpakawala siya na isang buntong hininga. Mabuti pa yayain mo na lang si Minerva na maglaro kayo. Wala akong gana, Daddy. Doon na lang po ako sa room ko habang naghihintay sa pagbabalik niya. At walang imik na nagtungo sa silid. Bagsak ang balikat nito sa mabagal na paglalakad. Naikuyom na ni Marcos ang mga kamao at napatiim bagang. Kumukulo ang galit niya kay Megan. Wala itong karapatan na saktan ng ganoon ang anak niya sa pag-alis nito nang hindi nagpapaalam. O baka naman wala itong karapatan na saktan siya. Ngunit agad niyang pinalis iyon sa kanyang isip. Sinong nagbigay ng susi sa kotse kay Megan? Naghahanap ng mapagbubunturan ng galit na hinarap niya ang dalawang kasama sa bahay. Halatang kabado ang mga ito at hindi malaman ang gagawin. Ay, hindi ko sinasadya, Sir Marcos. Yokong-yoko ang ulo ni Sally at hindi makatingin. Panay ang pihit nito sa hawak na laylayan ng apron. Hindi ko naman alam na kaya hihingi sa akin ni Megan ng susi ay para gamitin ang isa sa kotse. At kahit ako, nagulat din nang bigla siyang umalis kaninang madaling araw, samantalang nakita ko pa siyang pumasok sa kwarto niya. Pero saan siya nagpunta? Naiinis na tumingin pa si Marcos sa labas ng bintana na para bang anumang oras ay bigla na roong susulpot si Megan. Ano bang nangyari para naisip niyang biglang umalis? Hindi ho namin alam.
Kinakabahang sagot ni Minerva. Pero siguradong babalik yon. Siguraduhin lamang niya. Matigas na saad ni Marcos na mas sa sarili iyon sinasabi. Malalim ng gabi nang bumalik si Megan sa villa. Tiniyak niyang tulog na ang mga tao doon. Tahimik siyang nakapasok sa bahay, ngunit hustong pagtapat niya sa silid ni Marcos, biglang bumukas ang pinto noon. San ka galing? Sita ni Marcos na nakatalikod mula sa liwanag na nanggagaling sa lampshade. Hindi ko alam na gising ka pa pala. Hindi niya pinansin ang galit nito. Pasensya ka na pero pagod na ako. Bukas na lamang tayo mag-usap. Akma sana siyang tatalikod nang maramdaman niya ang matigas nitong kamay. Noon pa man sinabi ko na huwag mo kong tatalikuran kapag kinakausap kita, Megan. San ka sinabi nagpunta at umalis ka ng ganyan ng ayos mo? Matalim nitong hinagod ang tingin ang damit pantulog niya na hindi pa rin niya nagawang palitan. May panghihimagsik na ibig kumawala sa kanyang puso. Tinanggal niya ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanya. Kung kinagagalit mo ang paghiram ko ng sasakyan, I'm sorry. Huwag kang mag-alala at hindi na yun mauulit. Matabang niyang tugon dito. Nagsalubong ang mga kilay ni Marcos, naninibago sa kanya. Nasaan ang dating Megan na mainit na nakikipagtalo sa kanya? Bakit napalitan yon ng kalamigan? At ano yung nababasa niya sa mga mata nito? Pain and hatred? Anong problema mo, Megan? Parang gustong humalakak ng dalaga sa tanong na iyon. Nakapagtataka yata, concerned ka sa akin ngayon. Nasaan ang malasakit mong salita na kulang na lamang itatak mo sa pagkatao mo? Nasaan ang Alexander na galit sa akin? Ani ang sarkastiko at napangitin ng walang buhay. May nainom ka bang gamot? Mariing naglapat ang mga labi nito. Ako, may nainom? Natatawang tinuro niya ang sarili. Sana nga, para kahit papano saglit akong makalimot. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Marcos. Walang maintindihan sa mga sinasabi niya. Alam mo, kanina pa umiiyak si Diana at hinahanap ka. Pinapunta ko lang siya sa bahay ng mga magulang mo, kasama sina Sally at Minerva. Pero mas mabuti na sigurong matulog ka na lang at baka sakali matino ka ng kausap bukas. Isasara na sana nito ang pinto nang bigla siyang humarang. No, Marcos. Gusto mo kong makausap, hindi ba? Pwes mag-uusap tayo. Tinulak niya ang wheelchair nito at ipinasok iyon sa loob ng silid. What's the matter with you? Tuluyan ng nainis si Marcos. Hindi mo alam? Nagliliyab ang mga mata niya sa galit. Pinaglaruan niyo ko ng Daddy Marcos. Pinaniwalan ninyo ako na magkaiba kayo ng lalaking tinakasan ko noon. Yun pala, ikaw rin siya. Kaya pala gano'n na lang galit mo sa akin. Ako naman si Hibang, halos masiraan ng bait sa pag-iisip ng dahilan. Nang magpunta ka rito, dapat alam mo na yan. How dare you? Kahapon ko lang nalaman. Nilihim yun sa akin ng daddy. Dahil kung malalaman ko kahit ano pa ang dahilan, hindi ako pupunta rito para alagaan ka. Hindi pa ganun kakapal ang mukha ko para harapin ka pagkatapos ng lahat ng nangyari noon? Galit na saad ni Megan. Magkapatawaran na kaya sina Megan at Marcos? Abangan ang huling kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.